Si Vladimir Putin ngayon ay bumuhos ng mga banta laban sa Ukraine at hindi na niya itinago na ang hukbong Ruso ay gumagamit ng mga teroristang pamamaraan. Maaaring gawin ng Rusya na mawala ng akses sa dagat ang Ukraine, ayon kay Vladimir Putin. Sinabi niya ito sa media habang kinokomento ang mga pag-atake nitong at nakaraang linggo sa mga tanker na konektado sa Rusya, kabilang ang mga nagdadala ng langis mula sa mga pantalan ng Rusya sa Dagat Itim. Tinawag ito ni Putin na piracy at nagbanta siyang palalakasin pa ang mga pag-atake sa sibilyang infrastruktura sa Ukraine. Direktang sinabi ni Putin na palalakasin ng Rusya ang pag-atake sa mga sibilyang pantalan at tututukan ang mga banyagang barkong papasok sa mga pantalan ng Ukraine. Paalala lang, noong nakaraang linggo ay biglang naalala ng mga Ruso ang internasyonal na batas at halos umiyak sila na illegal daw ang mga pag-atake sa oil port sa Novorossiysk. Sabi ni Putin ngayon, gagawin din namin ang pareho. Iniulat kay Putin na kunwari ay nasakop na ng Russia ang Pokrovsk at Volchansk. Pero sa parehong oras, sinabi ng mga propagandista ng Russia na kunwari ay tumanggi si Putin na lumikha ng tinatawag na zona ng seguridad sa mga hangganang rehiyon ng Kharkiv, Sumy at Chernihiv sa Ukraine. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video na ito, at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ibaba. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link at detalye sa video description. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Ngayon, inanunsyo ng matandang marasmatik na si Vladimir Putin ang digmaan laban sa Europa at nabanggit niyang pwedeng alisin ng Russia ang access ng Ukraine sa dagat. Sinabi niya ito sa mga mamamahayag habang kinokomento ang mga kamakailang pag-atake sa mga oil tanker ng Shadow Fleet sa Dagat Itim na sangkot sa iligal na pagdadala ng langis ng Russia papunta sa ibang mga bansa. At ngayon, ibibigay ko ang sipi mula kay Putin. Pag-aaralan namin ang posibilidad ng ganti laban sa mga barko ng bansang tumutulong sa Ukraine sa mga operasyong ito. Mga gawaing pirata, pinakaradikal na tugon ay putulin ang Ukraine mula sa dagat dahil hindi na posible ang anumang piracy. Kapansin-pansin na. Nagpahayag si Putin bago makipagpulong kay Steve Witkoff, espesyal na kinatawan ng presidente ng Estados Unidos na naghihintay noon sa pasilyo. Sinabi ni Putin na ang hukbong sandatahan ng Ukraine ang may pananagutan sa pagsabog ng mga tanker na may kargamento ng Russia. Muling tinawag niya itong piracy at nagbanta sa Kyiv na lalakasan pa ang pag-atake sa sibilyang infrastruktura. At uulitin ko pa, sa lahat ng tapang na ito ni Putin, ang may kasalanan ay ang pahayag ng administrasyon ni Trump. Sila ang nagbigay sa kanya ng ganitong tapang. Hindi na itinatanggi ni Putin. Aminado siyang tinatarget nila ang sibilyang infrastruktura sa Ukraine. Sabi ni Putin, anong posibleng hakbang ng pagganti? Palalawakin namin ang listahan ng mga target sa mga pasilidad ng daungan at barkong pumapasok sa daungan ng Ukraine. Pero sabi nga nila, ang mahalaga ay huwag kayong magkamali. Ayon kay Putin, piracy ang pag-atake ng hukbong Ukrainian sa ibang barko. Pero kapag mga Ruso ang umatake sa mga barkong papasok sa daungan ng Ukraine, hindi raw ito piracy. Ang mahalaga dito ay huwag kayong magkamali. Nagbabala si Putin na kung magpatuloy ang pag-atake sa mga tanker ng Shadow Fleet ng Russia, maaaring gumawa ng aksyon ang Moscow laban sa mga banyagang barko. Ibig sabihin, direkta niyang sinasabi, pakinggan ninyo, tatamaan namin ang mga barko ng mga banyagang bansa at huwag ninyong isipin na piracy ito kay Putin. Ngunit ang pag-atake sa barkong Ruso na nagpapalakas sa military budget ng Russia, iyon ay piracy raw. Isa pang pahayag ni Putin. Hindi ko sinasabing gagawin namin ito, pero pag-iisipan namin ang posibilidad ng ganti laban sa mga barko ng mga bansang tumutulong sa Ukraine sa ganitong piratang aksyon. Dati nang tumugon ang Russia sa ganitong aksyon at mas epektibo at malakas ang kanilang mga tugon. Uulitin ko lang, si Putin ay hindi ganoong katapang na tao para tahasang magbanta. Sabi niya, hindi ko sinasabing gagawin namin ito, pero tandaan, kaya namin kung sakali. Dito ko lang babanggitin na sa nakaraang linggo, hindi bababa sa 4 na tanker na konektado sa Russian Federation
ang totoong inatake sa Black Sea. Sa pag-atake, 2 tanker ng Shadow Fleet ng Russian Federation ang target pinamunuan ng security service ng Ukraine. May separate akong episode dito kaya di ko na palalalimin ngayon. Noong Disyembre 2, iniulat ng pangunahing pamahalaan sa mga usaping pandagat ng Turkey na ang barkong MID Volga 2 na may dalang langis ng Mirasol mula Russia papuntang Georgia ay inatake 100 at 20 kilometro mula sa baybayin ng bansa. Walang nasaktan ayon sa paunang ulat. Sinabi ng Moscow na inatake ang barko ng mga drone pagkatapos ng insidente. Itinatanggi ng Ukraine ang kaugnayan nila sa pag-ataking ito pero inamin nilang inatake nila ang mga tanker ng Shadow Fleet. Hindi naman talaga namin ginalaw ang barko na nagdadala ng langis ng Mirasol at papunta pa ito sa Georgia. At ayon sa tagapagsalita ng Ukrainian Ministry of Foreign Affairs na si Georgy Tikhov, walang kinalaman ang Kyiv sa insidenteng ito. At itong sinasabing ruta mula sa Russian Federation papuntang Georgia na dumadaan sa economic zone ng Turkey ay wala talagang saysay. At nagpapaisip ito na maaaring ang lahat ng ito ay ininsinyo mismo ng Russia para magkaroon si Putin ng dahilan na sabihin na di umano'y binabanatan ng Ukraine hindi lang ang mga tanker ng Shadow Fleet, ibig sabihin mga illegal na barko, kundi pati ang mga lehitimong barko. Ibig sabihin, malinaw na kailangan ni Putin ng dahilan para ipakita na, ay naku, tingnan ninyo, mga pirata ito. Ayan, ang mga Ukrainian ay mga pirata. Sa totoo lang, tinarget lang namin ang mga illegal na tanker ng Shadow Fleet na nasa ilalim ng mga parusa. Bukod pa dyan, nitong Lunes malapit sa kabisera ng Senegal na Dakar, 4 na pagsabog ang nangyari sa tanker na Mersin na nagdadala ng langis mula Russia. Ito ay iniulat ng kumpanyang Besiktas Shipping na naglilingkod sa nasabing barko. Nagkaroon ng butas sa barko at pinasok ito ng tubig, ngunit nakontrol ang sitwasyon. Ngayon din, tuluyan ng tumanggi ang kumpanyang ito na makipagtulungan sa mga hindi kanais-nais at hindi malilinis na Ruso. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng kumpanya na ititigil na nila ang mga biyahe kaugnay sa interes ng Russia dahil sa biglang pagtaas ng panganib para sa mga barko at tripulante. CP, dahil prioridad namin ang kaligtasan ng tauhan at ari-arian, itinitigil na namin ang lahat ng operasyon. Sa tingin ko, iyon talaga ang plano, na kailangan nilang maglunsad ng ilang pag-atake sa mga ganitong uri ng tanker para mapaisip ang iba kung sulit pa bang ipadala ang sarili nilang mga tanker at suportahan ang ilegal na kalakalan. Ang diktador ng Russia na si Putin? Paalala rin na noong Nobyembre 28, 2 Gambian-flagged tanker ang sabay na inatake malapit sa Bosphorus sa Dagat Itim. Ito ang Kairos at Berat. Inilikas ng mga autoridad ng Turkey ang 25 crew ng Kairos matapos itong masunog sa pag-atake. Sa Berat, may 20 crew, pareho ang 2 tanker na kabilang sa Shadow Fleet ng Russia at kasalukuyang pinapatawan ng parusa ng kanluran ayon sa Reuters. Ayon sa SBUOO, parehong tinamaan ang 2 barko ng mga unmanned sea drone na Sea Baby. Bukod dito, inanunsyo ni Putin na sinakop na ng tropang Ruso ang Pokrovsk at Volchansk sa Donetsk at Kharkiv, Ukraine. Aniya, iniulat ito kay Pangulong Putin ng hepe ng General Staff ng Russian Armed Forces na si Valery Gerasimov noong gabi ng Nobyembre 30. Nakinig din si Putin sa mga ulat ng komander ng tropang grupong sentro na si Valery Solodchuk at ng komander ng tropang grupong silangan na si Andrei Ivanaev. Una, iniulat ni Bravo kay Diktador Putin ang pagsira sa sandatahang lakas ng Ukraine sa Pokrovsk, Mirnograd at ang pagkontrol ng mga tropang Ruso sa timog ng Mirnograd. Ang pangalawa ay nag-ulat tungkol sa, ayon sa kanya, progreso ng pagtupad sa mga gawain para sa pagpapalaya ng mga teritoryo ng Zaporizhzhia at Dnipropetrovsk na mga rehiyon, partikular, tungkol sa pagsisimula ng Operasyon Putin. Si Arkady Rosimovon ay nagsalita sa pamamagitan ng boses. Mga hiniram na salita, Neanderthal, Schleif, Katie. Tukuyin. Sa Pokrovsk, kontrolado ng mga puwersang Ruso ang halos kalahati ng lungsod noong Disyembre 1, habang ang natitirang bahagi ng lungsod ay nasa gray zone. Ito ay kinabukasan matapos ang ulat kay Putin. Sa Volchansk, kontrolado ng sandatahang lakas ng Ukraine ang higit sa kalahati ng lungsod noong Disyembre 1,
Habang sa Gulyay-Pole, tanging ang Hilaga silangang mga gilid ng lungsod lamang ang nasa gray zone na hindi kontrolado. Hindi rin kinumpirma ng American Institute for the Study of War at ng Finnish ASSINT Project Blackbird Group ang pagkakabihag sa Pokrovsk at Volchansk. Ibig sabihin, tatlong organisasyon agad ang nagsasabi na kalokohan ito, wala namang sinakop. Batay sa datos, nananatili ang puwersa ng Ukraine sa napalilibutang lungsod at patuloy ang aktibong paglaban. Kapansin-pansin na tinanggap ni Putin ang ulat ng pagkakabihag ng mga lungsod ng Ukraine bago ang negosasyon sa Moscow kay Steven Vitkov, sugo ng presidente ng Estados Unidos. Inaasahang maghahain sa Pangulo ng Russia nang napagkasundo ang planong kapayapaan kasama ang Ukraine. Ayon sa American Broadcasting Company News, hindi nagkasundo ang Washington at Kyiv sa usapin ng mga teritoryo. Tumanggi ang Ukraine na sundin ang mga hinihingi ni Putin at iurong ang tropa nila mula sa hindi okupadong Donbas. At ngayong araw, sa panahon ng negosasyon ni Vitkova at Putin, nalaman na pinipilit ng Kremlin ang tatlong punto. Ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Dapat ganap na i-withdraw ng Ukraine ang kanilang mga tropa mula sa Donetsk at Luhansk na mga rehiyon at dapat ding bawasan ng Ukraine ng malaki ang kanilang hukbo. At ang pinakamahalaga, hinihiling ni Putin na legal na kilalanin ng Estados Unidos at Europa ang ganap na kontrol ng mga Ruso sa mga sinakop na teritoryo at kilalanin na mula ngayon ay teritoryo na ito ng Russia. Legal. Alam nyo, kung si Trump ay maaaring pumayag dito, sa Europa ay malamang na walang papayag dito. Sa huli, gusto kong bigyang diin ang kakitiran ng isip ng mga Ruso. Parang isda, agad nakakalimot sa totoong nangyayari. At ang mga Rusong ito ay natutuwa ngayon sa panibagong pagsakop sa Pokrovsk noong ika-30 ng Oktubre, isang buwan na ang nakalipas. Inatasan ni Putin ang Ministry of Defense ng Russian Federation na tiyakin ang malayang pagdaan ng mga banyagang mamamahayag sa Kupiansk, Pokrovsk at Mirnograd, kung saan, ayon kay Putin, napaligiran ng lubusan ng mga tropang Ruso ang sandatahang lakas ng Ukraine. Isang buwan na ang lumipas, pero nakalimutan na ito ng mga Ruso. Gaya ng sinabi ni Putin ilang araw ang nakalipas, tuluyan ng sinakop ng mga Ruso ang Pokrovsk. Lumipas ang isang buwan at ngayon, Disyembre 2 muling inanunsyo ni Putin ang pagsakop sa lungsod ng Pokrovsk. Ganito nila ipinipinta ang mga tagumpay ng hukbong Ruso sa isipan ng mga Ruso. Sa episode na ito, dito ko muna tatapusin. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa episode na ito. Itin, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Hanggang dito na lang. Ingat kayo. Paalam!